Araw ng Monday at 3 subjects ang nakaschedule for online class. The same time, multitasking dahil may tutor today si Jace. Hello mga mi, magandang araw. Pagkagising ko nga, naabutan ko yung asawa ko na nagluluto na ng aming pagkain. So, 2 putahe yung niluto niya dahil hindi ako kumakain ng purong karne at ang ginawa niya, nagluto siya ng sinigang na salmon belly at ako naman ay nagpe-prepare na ng mga gamit ni Jace dahil may tutor nga siya today. Sa katunayan, yung first subject dapat namin is 7:30 AM pero wala daw kaming pasok, sabi ng professor, kaya natulog na lang ulit ako. Nakaligo na rin ako para fresh bago mag-start yung 10:30 AM naming pasok. Ang subject na to ay personal finance, kaya maganda siya dahil ang dami naming nakuhang insights at key points na magagamit namin in the real world. Sobrang nakaka-relate din yung mga kaklase ko dahil ang dami nilang takeaways about sa pag-budget ng pera, yung mga kaskas dito, kaskas doon. Shoutout sa mga klase kong nagsasabing deserve ko to, char. Sa totoo lang, sa 3 taon na naming magkakasama ng mga kaklase ko, actually blackmates ko na kasi sila. So, lahat ng subject magkakaklase kami. May nahalo lang na 2 o 3 estudyante dyan dahil nag-a-advance sila. Blessing lang din dahil sobrang solid ng mga kaklase ko at naghihilahan kami pataas. Nagmumultitask din pala ako dito dahil nga may pasok si Jace ng 11:30 at 11 AM, inaasikaso ko na sa dyan habang nakikinig ako sa discussion ng professor namin. Ang gaan lang din kasi ng professor na to kasi ka-vibes din namin, tapos ang dami-dami rin niyang knowledge na sinishare niya sa amin. Nilotionan at binihisan ko na nga si Jace at yung tatay niya yung maghahatid sa kanya sa teacher niya. Yun nga lang, nakatulog yung tatay kaya hindi natulog. Kaya chat ako sa mga officers ng classroom para magpaalam at magsabi sa kanila na mag-step out ako saglit at ihahatid ko nga si Jace. Malapit lang din naman yung area kung saan nakatira yung professor, yung teacher ng anak ko. Kaya, ayun, mabilis lang din akong nakarating. Niwan ko lang din siya dyan at bumalik na rin ako kaagad. Nung makabalik ako, ay hindi pa rin tapos yung class discussion at nagbibigay lang sila ng mga takeaways at ng mga natutunan nila before mag-class or mag-conclude yung klase namin. Ako, sa sobrang tatabil ng mga kaklase ko at yung sarili ko, hindi na iwasan na humaba pa yung discussion o yung usapan bago mag-conclude. Pero ayun, sobrang happy naman. So, after ng klase, ay kumain ako kasi ito pa lang yung unang meal ko for today. Ito sa bahay, sobrang blessing kasi yung asawa ko yung nag-aako ng responsibility sa pagluluto. Kaya thank you po! Habang kumakain ay nagbabasa-basa din ako ng mga batas at article doon sa itatanong ng teacher ko mamaya. Graded recitation to at malaki yung points kaya sobrang kinakabahan ako na baka makalimutan ko yung sasagot ko. Hindi na nga kinaya ng powers ko at gusto ko makapag-focus kaya yung asawa ko yung nagsundo sa anak namin sa tutor. Mabilis lang din naman at naka-e-bike naman sila kaya ayan, thank you po. Ang second subject is HR Analytics at nagpa-move yung professor namin ng 1 PM instead of 6 PM to 7:30. Nako, hindi pala maganda na pinagdikit namin yung 2 subject kasi sumakit yung ulo namin doon sa skewness at mga formula na binibigay or tinuturo ng professor namin. Sobrang nag-overwhelm yung utak ko at hindi ko na alam kung may retain bang information doon sa business law na gagawin nga after this class. Pati rin mga kaklase ko ay ganun din yung sinasabi. Nilabas ko na rin itong pangmalakasang panyo na bigay ng kaklase ko ng December. Bandang 3 PM, nag-start na rin yung last subject which is yung law. Kala mo naman talaga may maisasagot. So, yung mga tanong pala dito ay iikot lang sa 1 to 15. Voluntary yung pagtaas ng kamay at 15 heads lang yung ma-accommodate today. Nag-volunteer na ako para matapos na din at the same time wala na nga akong isipin. Random yung pagpili ng questions kaya nakakapanginig at nakakakaba ng sobra-sobra. Your question is from number 2. Ay, sa kapag ng dibdib ko. Question is number 10. Leia, here's your question. Or deduction, but there's no investigation.
conducted, making the deduction potentially illegal. Thank you so much. O, diba? Tapos na rin si Miss Chanel. Okay. Sige, next one. Ito, handa na rin po. Kanina pa. Tawa-tawa lang yan. Pero handa na yan sagutin yung question number 51 ni Miss Tinjonko. Okay, Miss Tinjonko. Kamusta ka na? Okay lang po. Kinakabahan po ako. Huwag kang kabahan. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Lahat pala kami ay naka-blindfold at yun yung rules kapag nag-recite dito. Anyways, kinagabihan ay naglakad-lakad ulit kami ng asawa ko pantanggal ng mga iniisip. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!